Ayan, so nandiyan po sa likuran ko mga kababayan, yung Sitio Pinagbayanan. Ayan, medyo malapit na po kami. And mga sakto 1 hour din po kaming nag-travel dito sa dagat. Ayan, pero medyo ano po ngayon, kalma, hindi mahirap umano tumabi yung bangka. Hindi kagaya ng mga nakaraang panahon, yung last na punta natin dito, sobrang lakas po talaga ng alon. Ngayon, hindi naman. Mukhang hindi naman tayo makakahirapan ng makatabi. Umikot muna po kami. Medyo lumagpas lang kami dun sa dapat namin na pondo. Ano. Wala yata ang Kuya Bongbong ah. Yan. Nandito na po tayo. Yeah. Ayan, so nandito na po tayo. Kailangan lang natin itulak yung bangka ng sasakyan. Akala ko kung ano pa ka. Hindi ako nakasalubong eh. Ayan, so ngayon po ipupunta naman po tayo dito sa lugar nila Christine para naman makumusta natin siya habang nandito pa tayo sa Pinagbayanan. Kukumustahin lang po natin kung ano yung lagay niya dahil siya naman po ay meron ng sponsor na regular naman po na nagpapadala ng kanyang allowance. Gusto lamang po natin siyang makumusta sa kanyang pag-aaral at kung ano yung mga baka may mga challenges siya dun sa kanyang pag-aaral. Kaya tara po at samahin niyo kami. Punta muna po tayo sa kanila. Walang green? Ha? Walang green yung mic? Oo, wala dyan yung mic. Wala yan, doon lang ang mic. Tapos wala. Ano nga? Sampol. Console. Console yun. Bukado yan. Isang oras at kalahati pa. Yan ang mga po. So, saan ba tayo? Dito lang sa po. Okay. Ano ito yung pan? Ano lang? Ito lang niya magtanong.
Ayan, so kailangan lang po nating maglakad ng medyo malayo-layo pero dito lang po yung dire-diretso. Tingnan po natin kung nandyan siya kasi sabi niya po kahapon ay pauwi siya ng Pinagbayanan pero hindi na po kasi siya nakapag-message nung gabi kaya hindi ko sure kung nandyan siya pero sana nandyan, sana maabutan natin. Ganda. Ganda. Gitna. Kapambahan ka. Morning. Good morning. Ano ba? Malit. Batagin. Hello. Nandiyan si Christine? Nasaan? Nasa? Nasa hulo. Nasa hulo pala si Christine. Sino nandyan? Sino nandyan? Nanay niya? Hello po. Good morning. Hello. Wala na yung ano dito. Hello po, good morning. Wala po si Christine? Nasaan po? Umahon. Pero uwi naman po ngayon. Hindi pa kumakain. Ay, may sakit po ang bata? O wala naman? May ubo. Ayan. Ayun. So, wala po si Christine. Wala na po dito si Christine ngayon. Umakyat ng hulo. Pero baka maya-maya umuwi din siya. Dahil hindi pa naman po pala kumakain si Christine. So, baka bumaba din po yun maya-maya kasi alas 10:30 na po ngayon. So, magtatanghalian na rin. Baka bumaba na siya. Bumaba na rin. Ano? Okay. Kanino po itong bahay, Nay? Sa inyo pa? Bakit po kayo nagpapatayo ng bagong bahay? Ay, kada po. Dahil sira na po ito. Ayan. So, nagpapatayo po pala sila nanay ng bagong bahay dito. So, ito po, si nanay po yung nasa sa loob. Yun po yung nanay ni Christine. Tapos, nagpapatayo sila ng bahay kasi nga naman, itong dati nilang bahay ay sira na. Ayan. So, ano po ang nanay? Pwede ko po kayo makausap? So, ikot muna natin sila sa tingnan natin. So, ito po kasi yung kasalukuyang bahay nila nanay. Ayan po si nanay Tilde. Siya po ang nanay ni Christine. Ito. Okay lang po ilagay ko sa inyo ito. Sige po. Ayan.
Ayan. So, siya po ang nanay ni Christine, si Nanay Tilde. Kaya lang, yun nga po, sa ngayon ay nasa sa Hulo si Christine. Napakasipag po kasi ni Christine. Kahapon siya umuwi, ano po? Kahapon po. Kahapon, galing sila ng Paluan ng Mamburao, tapos umuwi sila dito kahapon, tapos ngayong umaga. Mga anong oras po umalis si Christine para punta sa Hulo? Alas 5 po. Alas 5 ng umaga. Ayun. Napakasipag na bata po kasi noon. So, alas 5 ng umaga, napunta na po siya sa Hulo. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Pero, alas 10 na po kasi ng umaga ngayon, so magtatanghali na. Baka naman sakali na umuwi po siya, no? Opo, Para uwi sa na rin po tanghalian. siya. Uuwi na rin daw po yan maya-maya. Pero yun, ang napansin ko po kasi, dati po kasi nung una nating punta dito, ay ito, yung bahay po nila, no? Pero kung mapapansin nyo po kasi yung mga ano dito, so yung mga dingding nila halimbawa, gawa sa nyog, dahon ng nyog, Dahon po ng tapos nyog. mga Kawayan. patpat, kawayan. Ayun. Tapos medyo umaano na po kasi, no? Parang humihilig na. Opo nga. Ito. Kaya naman, Inanay po kasi yung haligi. inanay po yung haligi ng bahay. Kaya naman napansin ko kanina, meron ditong ginagawang bagong structure ng bahay. Ito po pala ay sa kanila. So kumbaga sila ay lilipat na dito. Opo. So ito po ay gigibain na. Gigibain po itong isa. Kasi Aha. para po medyo maluwag-luwag pag naayos po itong isa. Aha. Paano po ang gagawin dito, Nay? Ano ang ididingding ninyo? Kwan po. Kawayan po, tapos kugon po yung bubong niya, ganda rin. Oh, Bago okay. lang po siyang putol. Kawayan po ang ididingding ninyo. Mm. Bakit hindi po plywood? Ay, titingnan po kung Titingnan po. kasi yung aking anak po na na may trabaho. Aha. Pag minsan po naman din, madalang po yung sahod nila. Aha. So, Minsan po may bawas kasi marami din po rin nangangailangan sa ibang lugar, kaya po may bawas yung nila. yung sweldo po nila. Oh, yun. Kaya hindi pa Mhm. pero titingnan po Mhm. kung ano yung makakaya. Pero mas okay po sana kung magiging plywood man lang yung no? Ay, Yung- ayos naman po sana yun. Yung dingding, ano po? Mga ilang pirasong plywood po kaya ang kakailanganin dito? Dabo, mga ilang plywood to? Kasi ang plano dito nila ay, paano po yung sahig ninyo? Ano po yung gagawin na sahig dito? Patpat din po. Patpat din. Diyos din, pakitanggal mo nga yung apoy Ayan. na mausok. So, ito po yung bago nilang pinapagawa na bahay. Parang nga naman medyo mas maluwag dun sa dati. Pero, ang plano daw po nila na ilagay dito sa dingding ay patpat din. Pero kung pwede po na plywood, mas maigi sana. Mas maigi po sana kung plywood yung maididingding nila dito. Tapos, kugo naman po yung kanilang gagamitin na pangbubong. Tapos, dito naman daw po sa sahig, ang plano po ninyo ay patpat din. Patpat po yung papag po yung gaya po nung nakaano dyan. Aha. Yung ganyan. Opo. Hindi ho ba rin na i-semento yan? Ay, ang plano po nung aking anak na may trabaho, ayun po yung haligi na kanyang pinaano. Kasi, Yung malalaki. opo. Ano po ang plano doon sa malalaking haligi na yun? Ay, din po itatayo sa tirahan ng mga nanay, i-adjust po ng pataas yung isang iyan. Diyan po yung haligi. So kumbaga ito ay magiging pansamantala Oo. din lamang Opo. dahil doon po kayo magtatayo noong Malaki po. mas malaki na Doon po yung mga haligi po. bahay. Okay. Ayun. Ipakita natin tong tabo. Ito kasi mas malalaking haligi talaga ito Lagari. na magagamit nila. Ayan ito, mas maayos na haligi po ito. So, ang plano pala nila, yung ginagawa nila ngayon ay pansamantala lang din. Pero, magtatayo sila ng mas maayos na bahay doon sa banda doon. So, kumbaga, lang din, parang pansamantala dahil nga baka bumigay na itong bahay nila na ito. No? Buti na lang po nga yung bagyo, hindi gumiba eh. Oo. Nung bagyo. Pero na po marami na ring tulo ang Marami na po. bahay na ito, no? May plastic na lang pong sinasapin sa mga butas. Oo. May plastic na lang.
Tapos dito yung kanilang lutuan nandun sa loob. Ano po niluluto niya, Nay? Ikan po, kanin po. Kanin. Bigas. Opo. Bigas. Ayan, nagluluto po sila dun sa loob ng bigas. Pagka po magluluto sa kalang po yung may apoy kasi mausok pag Ano po alam nyo? talbos po ng balinghoy. Talbos ng balinghoy na isasahog sa ano po ang sahog? Magip yung pong noodles. Noodles. Mm. Yun po ang kanilang tanghalian. Nag-almusal na po kaya? Opo. Ano po ang inyong inalmusal? Ganon din po yung talbos din po ng balinghoy. Talbos din na balinghoy. Ano naman po ang sahog? Yung isa pong master. Sardinas naman. Tapos ngayon tanghalian ay noodles naman. Po ang inyong isasahog. Ayan. Ang gusto po sana makausap ni nung sponsor si Christine. Kaya kami pumarito din para kumbaga makilala niya at makausap niya ng sila mismo. Para Ay sabi po nung anak ko nung umaga na mag-ano daw po siya kasi may ubong kapatid niya, sabi niya, saka po ako. Ay di mag-ano po daw siya ng kalamansi. Tapos tuloy na daw po siya dadaan doon sa kanyang gabihan po di sa sa taas. Po ng gabi. Ay baka po hindi. Titingnan lang po niya kung okay naman yung... Bibisitahin. Bibisita lang. Tapos yung kalamansi daw po siya mangunguha. Pero itong bahay na pinapatayo niyo po, kailan ang plano niyo na ipagawa yung yung mas malaki na yon? Baka po sa mga March po. Baka may sa March. na ng budget ng Kumbaga yun po ay depende dun Nag-iipon sa po budget kasi po yung- noong inyong anak na siyang may trabaho. Ano po? Yung anak po ni Nanay Tilde na may trabaho ay doon po sa kampo nagtatrabaho. Siya po yung pangalawang anak na lalaki na siyang nagpo-provide sa pamilya. Ano po? Opo. Buti na nga po ate, mabait po yung inyong pangalawang anak. Ay, okay naman po. Oo. Pati po yung isa, pag minsan nagpapadala po, yun po yung nagpadala sa kapatid niya, yung nasa Mamburo po siya, yung nagkuha ng PSA. Yan si pong Christian. kapatid na nasa Batangas. Opo. Na nagtatrabaho. Adi, mabuti naman po pala kung gano'n. Tulong-tulong nga po saan. Tulong-tulong, opo. Ganun po talaga dapat ang magkakapatid. Ano po? Tulong-tulong. Dahil si Nanay Tilde ay wala na po siyang asawa. Dahil pumanaw na po yung tatay nila, Christine. Medyo matagal na rin ang panahon. Mahigit 10 taon na, ano po? Ay, noong 2014 pa po yun. 2014. Ayun. Tapos nag-asawa po sana nga ulit ako. Yan. Kaya lang hindi Pangit. naging maganda ang istorya nung pangalawang asawa kasi ni Nanay Tilde. Pero yung tatay nila Christine, 10 years na kasi 2025 na ngayon. So 2014 nang namatay. Ayun, nandun po yun sa kwento natin, dun sa kwento ng buhay ni Christine, dun sa part 2 na kung saan ikinuwento niya kung paano namatay po yung kanyang ama. Kaya, sa ngayon po ay nag-iipon pa sila para dun sa bahay na ipapatayo nila doon. Pero ngayon, ito ang kanilang itatawid muna. Ano po? Pero ito naman po ay kaya nang tapusin. Kumbaga, doon sa budget na mayroon po yung inyong anak, ay kaya naman na po yung ipagawa. Ay, kaya po yun. Pagka sumahod po sila ulit, magbabawas na naman po. Tapos makakakuha po ng mga panggamit dyan. Kumbaga, unti-unti, ano po? Unti-unti po. Pero kailangan po, bago po December, ito po maano na namin. Maayos na. Opo. Dahil baka umano na po ito eh. Yun Baka nga po. bumigay na ito anytime eh. Nakakatakot po kasi ito. Nakakatakot na po yung... Ito po ay, Ano natayo na? pa po ito nung 2020 po. Itong ito. Medyo na po talaga. Halag na po kasi yung mga putol na yung mga haligi. Haligi. Pakita mo nga, Dodod. Mo nga sa Halag na talaga. para makita na nila yung loob. Kung yung mga itaas na part yan. Ayan, medyo na. Kumbaga ay talagang kailangan na pong dahil may tendency na siya na may tendency na po ito na bumigay kasi kung makikita po ninyo, nakahilig na. Nakahilig na yung mga haligi niya, pag ganun. So may tendency na bumagsak na po itong bahay na to.
Kaya nagpapatayo sila ng bago. Ayan, ito po yung kanilang lutuan sa ngayon. Sa kasalukuyan, nagluluto po sila ng kanin. Kanin po yan. Ayan. Dahil magtatanghalian na po. Ayan. Si Christine po, kamusta naman po si Christine? Nakakapasok naman po ng maayos. Oo naman po, pero yung 2 beses po siya. Hindi po kasi nakapasok kasi ako talaga ano po ako. Anuhan po ng sakit na malma. Hindi po makagawa. Di yun. Natawag naman po siya sa kanyang guro. Saka may yung bagyo po kasi, may pasok daw po sila. Sabi, na 2 araw lang po yung pasok nila. Kaso delikado naman po kasi pagka may bagyo. Ngayon, ang sabi po ng kanang guro, 1 na lang daw pong araw. Okay. Ang pasok. Sa 1 linggo. Kailan po magliligway din po siya kasi. Kasi sa linggo nga po. Nila. Linggo po yung kanyang balik doon. Umuwi siya kahapon, tapos sa linggo pabalik po. Sa linggo pabalik din po. Ayan. Okay naman po yung kapag kasi mayroon naman po siyang allowance na ibinibigay yung sponsor, nakakadaan naman po siya kay Ma'am Jeb. Opo. Ayan. So, yun po yung setup natin kay Christine kasi nga, dun sa mga pagkakataon po na kailangan niyang magligway, pumunta siya ng Paluan, meron po siyang allowance na ang nagbibigay po ay si Ma'am Jeverly, yung dati niyang teacher nung grade 3, na yun naman po ay padala ng napakabait na sponsor, si Dr. Samantha Craig. Ayan, tuloy-tuloy naman po ang pagpapadala ni Doktora, kaya dapat ay maging tuloy-tuloy po yung pagpasok din ni Christine. Ano pa? Opo. Ayun. Ay, hindi nga po yung mapigil sa pagka yung kwan. Talagang kahit po bagyo, gusto niyang papasok. Ayan. Masipag po kasi yan si Christine, saka talagang porsigido. Pag minsan pong ayaw siya pong samahan yung kanyang kasama kasi masasakit yung paa. Siya po gustong-gusto. Sabi ko, sige yung kapatid mo na lang pag walang pasok po yung kapatid niya. Yan po yung pinasasabay ko po siya, sasama ko sa kanya. Isang araw lang po naman yung pasok nila sa nabalik po uli sila. Sige po. Ayun po mga kababayan. So sa tingin ko ay mahihintay ba natin si Christine? Alam po ba ni Christine yung yung kila Nanay Leti? Bongbong, alam niya po yan? Po. Alam po. Pwede po kaya na kung sakasakaling uuwi siya ngayong bago magtanghalian, pwede po kayang pakisabi na puntahan po ako doon para makausap niya po yung kanyang sponsor. Opo. Dahil gusto po siyang makausap, gusto rin siya syempreng makakwentuhan ng kanyang sponsor para makumusta din po siya. Ano po? Ayan. Ay, pag po bumaba siya agad, may lang po yan dito na. Sige po. Adi gano'n na lang po muna. Ano po? Pakisabi na lamang po na puntahan po ako doon para makausap na po yung kanyang sponsor. Ayan. So, hintayin po natin si Christine. Doon na lang muna po tayo maghihintay sa tinutuluyan natin. Medyo malapit lang naman din po yun dito. Dahil may iba pa po tayong gagawin. So, punta muna po tayo doon at hintayin na lang po muna natin si Christine. Sana po ay makababa siya ng mga tanghali para na sa ganun ay makausap po natin siya. Salamat po. Sige po. Mauna na po kami. Ha?